Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is your guest, Mambasagiri Channel, a fated leader, also Matarder. So ngayong hapon na ito, bigyan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a random gabay for the sign of Aries. So Aries, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Aries signs ang ating mga kagilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo nang skip ng adsaway pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig na guumapaw na biyayang manambalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice sa inyo ng ating angel spirit for the sign of Aries. So let's see and watch this. Angel Spirit, God bless you, my information. Paano kaya kaganapan sa buhay mo, Aries? Ang ating maidadagdag. Okay, so there's a Eight of Cups. I'm moving on. Naunti-unti ka na raw makakalat, makakawala sa situations mo, makaka-move on ka na raw. Totoo ba? Makakaalis ka na? No, makakalaya ka na. There's an Emperor, magiging mas mature ka na. At magiging grounded ka na, hindi ka na padadala. Or parang under, napapagalan, papa-control. There's a Knight of Wands. No, there's something as slow and steady. Mas lalong ka na magiging mahinahon. Hindi ka na magiging aggressive sa mga gagawin mo. And of course, there's a Six of Wands for victory. Na magtatagumpay ka na rin sa ano man yung mga bagay na gagawin mo. No? At kumbaga tutuparin mo pagtatagumpay mo. Ano mang plano yan. Ano man gusto mo mangyari, matutupad yan. And there's a Knight of Wands. Basta magtiyaga ka lang sa ginagawa mo, huwag ka mapanghihinaan ng loob. No? Gawin mo yan ng tama at wasto. No? There's a Ten of Pentacles. Magkakaroon ka ng financial security, no? And of course, long-term success, and of course, the unexpected windfall, financial windfall. What is the Eight of Cups? What is the Eight of Cups? Represent with the Ace of Swords, something breakthrough, na may mga bagay na magtatagumpay ka na kasi maliliwanagan ka na. No? Marirealize mo na lahat ng bagay sa paligid mo, sa buhay mo, sa sitwasyon mo, unti-unti mo nang matatanggap. And there's a Magician with the Emperor, no? Kumaga with the power of God, so binibigay sa iyo yung mga bagay na ayon sa kaloob niya. No? Kumaga nandito ang ating gabay, pinoproteksyon at ginagabayan ka. What is the Knight of Wands? Represent with the Three of Wands, no? Ano man yung hinihintay mo, maaring dumating na. There's a foresight, no? May mga pasilip sa'yo na makikita mo na, malalaman mo na yung mga bagay na paparating sa'yo. What is the Six of Wands? Represent guys with the Queen of Pentacles, mas maging mature ka na at maging grounded ka na, how to manage, no, yung finances mo, yung trabaho mo, na mas magiging kontrolado ka na ngayon, no? Hindi ka na magpapaubaya. And there's the King of Wands, something ambition. No, titingnan mo na lagi magiging posibilidad. No, ngayon mas magiging matyaga ka na. Pagmamasdan mo na ang bawat eksena. What is the Ten of Pentacles? Represent with the Ten of Wands. So, sinasabi dito, no, matatapos sa obligation and responsibilities. No, sa utang mo, sa mga binabayaran mo, matatapos na raw to. What is an Eight of Cups? Because the Ace of Swords. Represent with the Page of Pentacles, invest wisely. So, ngayon, mas magiging mauta ka na. No? Kung ano man yung paglalaanan mo ng panahon, oras, pera, no, mas magliwanag at klaro na sa'yo, ano man yung nakasanayan mo, nakagawian mo, makaka-move on ka na. No? Naloko ka man sa pera, na aring nabudol ka man, pero ngayon unti-unti mo nang mas magiging mauta ka na ngayon. There is something, the Four of Pentacles, I told you. No, mas protection mo na ngayon ang pinaghirapan mo. Mas magiging mature ka na how to handle this this money or this something, resource of income or finances. There's a Queen of Swords, no? Lilinisin mo na yung mga nakagawian, nakasanayan mo. And of course, lilinisin mo yung mga tao sa paligid mo. Aalisin mo yung magsisilbing balakid sa'yo. No, yung makakasira sa'yo. Ngayon pa lang tanaw mo na makikita mo na, no, kung ano yung kailangan mong tanggalin. And there's a Six of Swords.
no, transition, unti-unti ka na rin daw makakalaya sa hindi maganda sitwasyon, mas magiging mature at magtatagumpay ka na, tututo ka na sa negosyo, hanap buhay mo, trabaho. There's a 7 of Pentacles with a harvest moment. Aani ka na, no, yung mga pinaghirapan mo, mas titignan mo na kung paano ka lalago, no, mas lalo ka na mag-i-invest sa sarili mo kung alam mo na itong bagay na to, na magiging malaking parte pala nito ng pagyabong mo. And there's the 9 of Cups, a wish fulfillment. Matutupad talaga yung mga kahilingan at pangarap mo dito. Now, what is additional messages for the outcome? For the outcome, there's a 8 of Swords. So, there's a lot of toxic and negativities around you. So, ilalat go mo na rin, no, yung mga bad habits, unhealthy attachments, sa mga tao sa paligid mo na lubos mong pinagkatiwalaan, no? There of course, yung mga nakasanayan mo, maaaring it's either sugal, no, or either bisyo, no? Luho, alisin mo raw yan. Mas magiging matauta ka na pagdating sa paghawak ng pera. There's the world, represent something trouble, success, magsasucceed ka raw dito, babaguhin ito ang mundo mo. No, yung mga nakasanayan mo, yung belief system, yung maling sistema, at maling paniniwala. And there's a death card. A transformation is yours, no? Tatapusin na ang iyong mga nakaugalian na kasanayan dahil ito na, no, a transformation na babaguhin ang buong pagkatao mo. There's the Lovers, especially connected dito ang iyong love life, no? Love life, and there's a Justice card, karma and balance. Magiging mas balanse ka na ngayon sa lahat ng pinaghirapan mo. And there's a Sun card, if you're positive outcome, magiging magandang kalalabasan mo dito. Ang ganda ng outcome, guys, no? Kung sinasabi dito, nalulung ka man, napunta ka man sa sitwasyon na to, pero nakabangon at nakabawi ka na. Kumbaga ito na binago na yung buong pagkatao mo. Ang ganda ng eksena dito, ha? Kasi natuto ka, no? Or matututo ka sa leksyon na to, no? May bagay lang na kailangan mo ng iwaksi or itigil, no? Ang iyong mga nakasanayan o maling nakaugalian. So let's see what is additional messages for finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Okay, pagdating naman tayo sa finances and career. Finances and career, there's a 4 of Swords, something rest. No, ipahinga mo yung utak mo, yung isip mo. Alisin mo yung negativity sa buhay mo, sa situations mo. No, then of course, sinasabi na kailangan mo rin ng pahinga, nag-overpatig ka. And there's a 8 of Pentacles. Mag-focus ka kung saan ka lalago. No, marami ka nang iniisip na bagahe sa utak mo. There's a Star card, recovery and healing, diba? Kumbaga namulat ka dito, meron ditong nalulung sa bisyo, guys, ha? Na-sense ko dito. No? Nalulung sa sugal, nalulung sa bisyo, sa luho. There's a Star card, healing and recovery. Makaka-recover ka na. No? Unti-unti ka na makakabangon. There's a Hermit card, something in spiritual enlightenment or realization. Marami kang bagay na na-realize sa buhay mo. No, marami kang pinagdaanan na akala mo hindi ka na makakabangon. Grabe yung nararamdaman ko yung epekto sa'yo. So, there's a 7 of Wands. No, ngayon mas protection na mo na at papangalaga mo na yung sarili mo. At ngayon mas magiging maingat ka na. No, and there's a Tower moment. No, malaking pinagbago nito. There's something, a big changes coming in for you sa buhay mo. Pagdating sa love life, there's a Devil card. No, maaring connected dito yung asawa mo, ang inyong relasyon, naapektuhan, no, nagkaroon ng separation with the 3 of Pentacles. No, or either pares kayong nalulung ng person mo, and there's a 2 of Pentacles with a balance, so kailangan mo maging balance na ngayon, kasi nagbigay ito sa inyo ng anxiety, sleepless, stress, or depression. No, nalulung talaga kayo dito parehas, na nagbigay ng kalungkutan sa inyo, at grabe din ang inisip nyo at nabaon pa kayo sa utang. There's an Ace of Pentacles na may kinalaman sa pera. So ngayon mas magiging mautak na kayo, at least nakabangon kayo, guys. There's a 4 of Cups, no? Basta pag-isipan mabuti mga offer, wag na kayong kumbaga magpapaniwala sa mga nasa paligid nyo, no? Wag nyo nang isusugal ang inyong naipon. Ngayon mas maging mautak na kayo pati sa relasyon. No, sa pagpili ng taong mamahalin nyo. No, pagtingnan natin about sa kalusugan. So, there's something the 7 with the sneakiness. No, kumbaga maraming sekreto sa likod nitong kalusugan mo. May bagay na dapat ka malaman dito. Kailangan mo magpa-check up, magpa-check. No, and there's a 3 of Cups.
There's a lot of celebration coming in for you. Iiwas ka na ngayon sa mga alak, no, sa mga kaibigan, no? There's a Three of Swords, makaka-recover ka na dito dahil there's a bad influence talaga, no, sa iyong kalusugan. There's a Temperance. This is the moment, no? Parang kailangan mo ng time to heal, no, yung wounds na sugat sa buhay mo, sa sarili mo. There's a Six of Cups, no? Yung mga memories, mga napagdaanan mo, naranasan nyo, no? It's all about toxic friends, no? Mag-ingat po kayo dito kasi ito yung bagay na naghahatak sa inyo para mas lalo kayo malugmok. Kailangan mas maging mature na kayo how to handle your money, resource of income. No, lumayo kayo sa tukso, lumayo kayo sa masamang impluwensya. No, kailangan yung pangalagaan hanggat maaga pa, nakabangon na kayo, ngayon matuto na kayo, dumistansya na kayo sa minsan nakasira ng inyong buhay. Wag na kayong bumalik sa nakagawian, nakasanayan nyo. So let's see what is additional messages tayo. No? Pagdating naman with the magic of our messages, advices, and request sa pick a card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong, isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. No? Pipili ka dyan, then comment down below kung anong number na pili mo. At malalaman mo yung number na napili mo sa dulo ng reading na to. So let's see and watch this. Okay, with the magic of our messages, represent what? With the magic of our messages, there's a birthday, no? Maaring mayroon kang madaluhang birthday or may birthday na maaring magbigay sa ng realization o kasagutan. Now, there's a love life connected with your love life, and there's an holiday, no? Kumaga itong holiday na to, parang ito yung susi na para magkaroon ka ng vacation, para makapag-isip ka, no? Or either para magkaroon ka ng realization at makasama tong person mo, no? Para mapag-isip-isip nyo ang mga nangyari. Now, what is the yin and yang oracle card? And of course, there's something confusion na maaring naguguluhan ka pa sa ngayon, maraming tumatakbong ilusyon sa utak mo, and there's a third eye with a clarity, no? Pero bibigyan liwanag to ng yung intuition ng kaisipan ng ating gabay, and there's a truth. Ilalatag, no, lahat ng katotohanan sa buhay mo, sa sarili mo, sa buong pagkatao mo. What is the synchronicities represent what? Represent, guys, with a soulmate, no? Soulmate kayo ng person mo dito. And there's a success. No, magsasucess kayo, no? And there's a strength card. Kailangan nyo lang ng confident, lakas ng loob ulit sa sarili nyo. No, tapang, nakakaharapin nyo, magtatagumpay kayo. What is the romance I give for a Mystic Love Oracle deck? There's a name story. Mayroon ditong hihingi ng tawad. No, or hihingi ka ng tawad sa lahat ng mga bagay na nangyari dito. There's a soulmate connection. There's a double clarification with a soulmate. No? And this something happy, there's a bliss with a happiness. Magiging masaya ka. Magiging masayang ang inyong relasyon. May pagbawi, no? Mababawi nyo ang mga panahon at mga nasirang pagkakataon. What is an angel's number? There's an 1144 with the high vibes. No, love or other happiness lies just around the corner. It will be something much better than in your wildest dream. A rare opportunities and exciting encounter with the like-minded people will exceed your expectations. So, kumbaga ngayon, mas lalo mo na pahalagahan, mamahalin mo na, kung ano man yung mga bagay na sa paligid mo, pinapaalalahanan ka lang dito na maraming opportunities na darating sa'yo, at may malaking opportunities na maaaring ibigay sa'yo. Kailangan mo ng pag-ingatan ito, at lagi mo pakakatandaan yung mga bagay o tao sa paligid mo na nag-expect ng inyong pagbabago. What is the Money Move Oracle deck? What is the Money Move Oracle deck? Represent with the flexibility. No? Be flexible in your methods. No? Kailangan dapat open ka for new possibilities, no? Kailangan na maging multitasking ka sa lahat ng bagay. Kailangan marunong ka mag-adapt, tumanggap, no? Lahat ng bagay. So, let's see what is a clarifying for a love situation. For clarifying for a love situation, represent with an inner compass. Trust your instinct and to lead the right directions. No? Ibig sabihin dito, sundin mo ang iyong mga gabay, no? Yung iyong kutob, ng iyong kaba, ng iyong tinuturong daan ng iyong mga gabay, no? Landasin, iniisip, no? Imagination, sinasabi dito, dadaling ka sa tamang direksyon. What is shadow work represent what?
From the shadow work, represent what? Represent with an anger. No, release, growth, and balance. So, yung galit at puot, kailangan mo pakawalan yan. No? The more na nasa sa iyo, mapu-frustrate ka, mai-stress ka, no? Sinasabi sa'yo dito, palayain mo to, mag-set ka ng boundaries sa sarili mo, matuto kang balansihin ang nararamdaman mo, even your emotions. What lies beneath with the future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Represent, guys, with a running away. So, kailangan mo nang tumalikod, pakawalan, no, umalis dyan sa lugar o sitwasyon na minsan na nakasira ng buhay mo. And there's a keeping your secrets, no? Meron ditong pinipilit itago o sikreto, no? There's a watching sit go down and enjoy the gossip na talaga pinichichismisan ka, no? Talaga, kumbaga maraming taong sumisira dyan sa iyo sa paligid mo na kailangan mong palayain yung sarili mo mula dyan sa lugar na yan. Kailangan mong lumipat, umalis, no? Trabaho man yan or environment, societies. So, kailangan mong umiwas dyan. No? Magulo at punong-puno ng mga mapanghusga. What is the clarifying for a life situation? Kasi hanggat nandyan ka, hindi ka makakabangon, hindi ka makakausad. Kasi huhusgahan ka ng mga tao sa paligid mo. What is the clarifying for a life situation? Vortex of change. Engage with the vortex of change where energy squirrel in transformative dance molding anew. Nahuhulmahin ng pago to. So, marunong ka tumanggap dapat ng bawat eksena o darating na pagbabago sa buhay mo. No, pag kinontrol mo yan, no, hindi magiging maayos ang paghulma at pagbabago na mangyayari sa buhay mo. No, kailangan mo matuto kayong surrender lahat. No, para madala lahat ng negatibo, no, para maalis lahat ng bagay na nagbigay bangungot sa nakaraan mo. What is the path of the light? Represent what? What is the path of the light? There's a life force. I am being of a light, receiving divine energy, the flow through me with each breath. I renew and regenerate every cells, embracing the infinite vitality that empower my body, mind, and spirit. Every breath I take brings me closer to the infinite power of divine life. So see, ang buhay mo ay kumbaga punong-puno ng energy, ay punong-puno ng eksena. Sinasabi sa'yo dito, kailangan matuto tayong tanggapin ano man yung mga bagay na paparating sa atin at nangyayari sa buhay natin. No? Kumbaga lahat ng bagay na ito kaugnay ng mga pangyayari na yan ay bagay na dapat natin matutunan. No? Kumbaga, there's a spirit na the more na gusto natin na makawala at makalaya dyan, dadalin tayo ng ating sarili na makabangon at makaahon. No? Kapag tayo ay mula napunta sa isang kalugmukan, kung ikaw ay nagsisingkin sa'yo na hindi makabangon dyan, hindi ka makakabangon. So, kailangan mo ng lakas ng loob o tapang na bumangon ka at alisin mo yung lungkot na yan. No, ikaw yung makakatulong sa sarili mo. Walang ibang makakatulong dito kundi ikaw at ang ating Panginoon. No, kailangan mong ilapit yung sarili mo sa Kanya, nang sa ganun hawakan niya ang iyong kamay para makalaya at makawala dyan mula sa pagkabanghungot. No? So guys, let's see what is a pick a card, yes or no. So let's watch this. Okay, let's see what is a pick a card, yes or no. So umpisa na natin, no, yung number 1. Kung sino nakapili na number 1, ito na yon. Okay, there's a yes. Oh, it's the icing of the cake, all that is the sprinkle too, no? Mas kumbaga itong bagay na to, napakatamis ng tagumpay na to, ng mga bagay na mararamdaman mo, punong-puno ng makulay na mundo at magiging maganda at magiging masaya ka dito. Oh, there's a yes. Number 2, there's a no. On pins and needles, rough patch being stuck. No, hanggang ngayon hindi ka pa makamove on, hanggang ngayon hindi ka pa makawala at makalaya dyan. So, kailangan mo unti-unting tanggalin yung mga tinik o mga nakatarak sa yung mga sakit. Kailangan mong palayain yung sarili mo mula sa sitwasyon na kinagagalawan mo. Hindi mo kailangan mag-stuck dyan o hindi mo kailangan manatili dyan. Hanapin mo ang yung sarili. Number 3, there is a yes. It's going swimming off the hook in the flow, no? Kumaga madaling lumangoy sa mundong ito kung ito ay sasabay ka sa agos ng eksena, no? Matuto tayong kumaga palayain yung sarili natin sa lahat ng bagay na nangyari sa atin. No, hangga't hindi mo tinatanggap lahat ng bagay na to, bibit-bitin mo yan hanggang sa hindi ka makaahon.
So guys, this is random gabay for the sign of Aries. So Aries, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang dilat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng adsaway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig na gumapo na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush!